aming buhay at lahat ng mga bagay na aming nararanasan. Wala pong bagay sa buhay namin na natatago na lidingit sa inyo. Kaya ngayong gabi sa inyo po kami lumalapit, nagpapakumbaba at nagtitiwala na wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong pangunguna at pagsama. Manguna kayo sa amin sa mga sandaling ito, sa aming pagpakikinig ng inyong mga salita. Dalangin po namin ang inyong Spiritong Banal, ang mangunat kumilos sa aming kalagitnaan. Turuan niyo po kami, gabayan niyo po kami, upang maunawaan po namin ang mga salita na nais po ninyong ipahatid para sa amin. At anuman po ang nakikita po ninyo na hadlang at balakid sa mga sandaling ito, amin po itong pinagkakatiwala sa inyong kamay at malaya po kayong kumilos sa aming buhay. Amen. At anuman po ang aming mga pangangailangan sa sandaling ito, ay nananalig po kami na kayo po ang Diyos na sumasagot at tumutugon. At anuman po ang mga nararanasan naming mga pagsubok, kahirapan, problema, sakit, karamdaman, nananalig po kami na kayo po ang Diyos na gumagawa ng daan upang kami ay pagpalain. Kaya ang lahat po ng ito, Panginoon, sa inyo po namin binabalik ng may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Read the word of the Lord for us tonight sa letter ni St. Peter chapter 2 beginning sa verse 19 hanggang sa verse 23. At nakalagay dyan po sa ating PowerPoint sa slide, and let us read. For it is commendable, sa 1 Peter chapter 2 verse 19 to 23. For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. But how it is to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it. But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. When they hurled their insult at Him, He did not retaliate. When He suffered, He made no threats. Instead, He entrusted Himself to Him who judges justly. Ating pong pasalamatan at purihin natin ang Panginoon. Mga brothers and sisters. Did you remember last Tuesday, ang ating pong prayer meeting, ang ating weekdays fellowship, ay nag-share po ako sa inyo about why does God allow sacrifice? Diba? Na nakita po ninyo, na alala niyo po na bakit nga ba pinahihintulot ng Diyos ang mga pagtitiis, pagturusa, mga pasakit sa buhay natin. Why God does allow it. Ang mga sufferings na meron tayo sa buhay natin, hindi po ang Diyos ang may author po niyan. Because in the beginning, when God created the heavens and the earth, every time God creates, sabi ng Bible, it was good. So, God is a beautiful God. There is no, there is no darkness on Him. Wala pong kadiliman na bahid na makikita sa Kanya because God is light. So everything is good. Lahat po ay mabuti po yan. At saan po nanggaling ang evil? Sa mundong ito, when sin entered into our first parents na sina Adan and Eve, then nang dumating po ang kasalanan, doon po nagsimula po ang lahat ng sufferings and problem because of sin. And
God allows it, pinahintulot niya po yun ng mga sufferings na yun na dumating sa buhay natin. Dahil meron po siyang gustong ituro. And it was about last week lang po yung mga kapatid. But tonight, dudugtungan ko naman po ito mga kapatid. Dito po sa unang Pedro chapter 2, beginning from verse 19, ay sinasabi po sa atin dito ni Saint Peter na lahat po ng mga Kristiyano na dumadaan sa mga pagtitiis, sa mga problems or sufferings. Ang binanggit niya muna po dyan sa verse 19, for it is commendable, kapuri-puri, kapag meron pong dumaraan sa ilalim ng mga pain of unjust suffering. Nakalagay po doon ay unjust suffering. Ano po? Nakalagay, unjust suffering. Because not all our suffering comes from our mistakes or sins, but some of our sufferings comes from persecution. That is unjustly po. Kapag maganda ginagawa mo, hindi nangangahulugan wala kang suffering dahil maganda ginagawa mo, hindi. Marami rin aaway at kontra sa'yo, babangga sa'yo kasi maganda ginagawa mo. Now, sabi niya sa verse 20, but how is it to your credit if you receive beating for doing wrong? So, merong kabaliktaran. Ano ba mapapala? Makukuha natin kung tayo po ay pinahihirapan dahil gumawa tayo ng mali. But if we do justly or rightly, then we are commendable. To this, sabi niya sa verse 21, sabi ni Saint ni Peter, to this you were called. Kasama daw, bahagi daw ito ng pagtawag sa atin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nag-suffer din po siya. And leaving us an example na dapat nating tularan. So Jesus gave us an example na halimbawa na lalakaran natin when we are facing the sufferings. That's why ang aking pong isi-share po sa inyo ay andyan po, no? Ano pong nakita niyo ngayon dyan? Ang nakita po ninyo response when you face sufferings. Listen, kailangan maging matalino tayo dito. Kailangan alam natin yung biblical na encouragement o turo ng Panginoon. Nang sa ganon, yung sufferings natin hindi mapunta doon sa worst at maging disgrace sa buhay natin. Instead, it will become a blessing. You listen. We can turn our sufferings into blessing, actually, if you knew how to face it. Pero pag hindi mo alam at mauunawaan kung paano mo haharapin ito, that suffering turns to you, magdadala sa iyo ng disgrace o ng misfortune or misery. Kaya, ang sufferings, may hatid pa rin na pagpapala, even if it is a suffering, may hatid pa rin. Hindi katulad ng iba na pag sinabing sufferings, ang pananaw na nila sa buhay, malas na, wala ng pag-asa, wala ng chance, wala ng darating ng mga blessings, kasi nga, sufferings, malulugmok ka na lang sa sufferings. Pero hindi po ganun ang turo ng Panginoon. Kaya alamin natin mga kapatid, when God allowed suffering to Job, kasi si Job ang isa sa pinaka greatest example ng sufferings. Siyempre number 1 ang Panginoon, pero si Job is isa sa mananampalataya sa Bible na dumaan talaga sa napaka-bigat at matinding sufferings. Imagine, sa dami ng kanyang mga ari-arian, kanyang mga baka, kambing, tupa, at ay ninakaw ng tulisan. Mga libong, mga mga hayop na alaga ni Job, ninakaw ng tulisan. Tapos yung anak niya ay nagpa-party po sila, biglang lumindol, natabunan po sila na gumuho ng isang bahay, natabunan po sila at namatay po yung mga anak niya. Pagkatapos nagkaroon pa po siya ng sakit.
nagkaroon po siya ng mga bukol pigsa mula sa ulo hanggang sa talampakan. Nang makita ito ng kanyang wife, ay sabi sa kanya, sumpain mo na ang iyong Diyos. Dahil kung mahal ka niya, hindi ka dapat nagkakaganyan. Pero lumabas sa kanyang labi at kinonfess niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Ibig sabihin, yung pananampalataya ni Job na lahat ng dumating sa buhay niya ay galing sa Diyos. Maging ang pagsubok na nararanasan niya ay pahintulot ng Diyos. Without of his knowing na ito palang sufferings ni Job is galing po kay Satan. Kasi po sabi ng Job chapter 1 verse 12, all right, you may test him. Sabi ng Diablo ni Satan sa harapan ni Yahweh. Kaya naman yan si Job, laging present, laging active, laging nag-o-offer sa iyo at nagsiserve at hindi na umaalis sa iyo at faithful kasi ang dami mong blessing na binibigay mo sa kanya, binibless mo siya. Subukan naman natin alisin lahat ng blessing na yan. Palagay ko, hindi mo na siya ipagmamalaki. Hindi mo na siya ipagyayabang. Kaya mo lang yan pinagyayabang. Challenge ni Satan, si Yahweh, sa pamamagitan ng blessing niya kay Job. Kaya faithful si Job kasi binibless siya ng Diyos. So, ngayon, sabi ng Diyos, sa verse 12, all right, sabi ng Diyos, you may test him. Ibig sabihin, sige, subukin mo siya. The Lord said to Satan, do. Hinighlight ko po yung word na do. Do whatever you want with everything he possesses, but don't harm him physically. Yung ibig sabihin yan, pwede mong gawin ang lahat kay Job, pati sa kanyang ari-arian, pati sa kanyang buhay, pero wag mo lang siyang kikitilin. Wag mo lang siyang papatayin. So, Satan left the Lord's presence and went to Job's place. Doon na nagsimula ang kalbaryo ni Job because of the word do. Alam nyo, ang Diablo, sa kanya galing ang mga sufferings natin. Maliban na pahintulot ng Diyos, hindi mangyayari. So therefore, any sufferings that comes, that we may experience, this is part of God's way. Yung paraan ito ng Diyos Kaya nga, pag tayo po ay nagsasuffer, it does not mean na tayo po ay maraming ginawang kasalanan. But actually, yun talaga ang consequence. If there is rebellion or disobedience to the Lord, there is meron talagang punishment na ginagawa ang Diyos. Meron po. Sa mga anak niya, discipline naman ang ginagamit. Pero in the case of Job, hindi po siya nagkasala. Job, sabi ng verse 1 ng chapter 1, there was a man in the land of he was righteous, he was blameless. Imagine, si Job po, sabi diyan, sabi ng Panginoon sa kanya, do everything. Tines ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos, nagalawin ni Satan, na pahirapan ni Satan si Job because of God's permission. Pinahintulot ng Diyos. Even though Job was a righteous man, and yet, he suffered. Si Job na matuwid, may pananampalataya, tapat, may takot sa Diyos, nag-suffered pa. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Na hindi naman tapat na tapat. Nakikitapat lang. And yet, he suffered. How do we compare ourselves to Job? Ang layo-layo. Pinagmamalaki siya ng Diyos, tapat siya, and yet he suffered. How much more we are, mga kapatid? Now, if God allows suffering in our lives, what then is our response? Kung pinahintulutan niya ito.
What will do now? Anong dapat nating gawin? Kaya sabi ko sa inyo, be careful when you are facing sufferings. It may turn to disgrace or it may turn to blessings to you. Depende po doon sa response. Sa response, magkakatalo. Amen? Ang lalim ng gabi natin. Medyo struggle lang ako talaga kasi late na tayo nag-umpisa. Kaya lagi naman 3 lang ang steps ko. Kaya nga lang, as possible is gusto ko kasing ma-expose, maipaliwanag ng malinaw at maayos nang sa ganun mag-benefits tayo na hindi tayo yung nakikinig na paglabas natin, naguluhan tayo, nabigatan tayo, nalito tayo. Yung lalabas tayo na ang linaw-linaw sa puso natin na yung hatid ng Panginoon. Amen? Yun lagi ang goal ko yung magamit ng Panginoon to para makapagbigay ng inspiration o encouragement. If God allows sufferings, mga kapatid, what should we respond? What should we respond to God who allows sufferings? Hindi ko alam kung tama yung grammar ko dyan. Bahala na kayo. Una is accept. The suffering is part of the Lord's calling you. Lahat ng tinawag ng Panginoon at nakalapit sa Panginoon at yung mga naglilingkod na sa Panginoon, walang iba yun kundi tayo. Hindi tayo makakalapit sa Panginoon, hindi tayo makakatawag sa Kanya, makakapaglingkod sa Kanya at magiging Kanya kung hindi niya tayo tinawag. Imposible. Kaya nga maraming taong pagalagala sa labas, nagliliwaliw. Bakit? Kasi hindi po sila nakaranas ng tawag ng Diyos. Pag nakaranas ka ng tawag ng Diyos, doon ka nagsisimulang magkaroon ng access, connection, fellowship, at ugnayan sa Diyos. Yan po yung ginagawa natin. That's part of our calling. Sabi ng 1 Peter 2:21, to this you were called. Bahagi ito ng ating tawag, pakikiisa, because of Christ suffered for you. Yes. Tatatapos lamang po ng Lent po natin, ng Lenten season, we celebrate the suffering of Jesus because Jesus suffered for us. This is you were called. Leaving you an example, nag-iwan ng Panginoon ng isang halimbawa that you should follow in His steps. Anong gusto ipakita dito ni St. Peter? Na ang mga sufferings, problems, trials, pain sa buhay natin is part of God's calling. Walang tinawag ang Diyos na hindi magsasuffer. Kaya tama ang sabi nila. Nang makilala nila ang Panginoon, ang daming pagsubok. Well, nang hindi pa ba nila kilala ang Panginoon, wala bang pagsubok? Meron din naman eh. Kaya nga lang, bakit nang nakilala ang Panginoon na ang paniniwala ay mawawala ng pagsubok, meron pa rin pagsubok? Iba kasi yung pagsubok, nahiwalay ka sa Jesus, sa pagsubok, nakasama mo na ang Panginoon. Magkaiba yun eh. Kapag ikaw ay dumaraan sa trials and sufferings because you are identified with Jesus, you are called by Jesus, ibang pagsubok po yun mga kapatid. Si Jesus po ang dahilan. Yung pagsubok natin, yung mga pains natin sa old life, hindi si Jesus ang dahilan yun. Kasi hindi pa natin siya. Hindi pa tayo connected sa Kanya. Pero yung sufferings na meron tayo because we are called by Jesus, hindi na po yun sa atin. Because of Jesus na yun. Hindi ka ba na mamanghap na, Lord, ba't ganun po kailan ako lumapit sa iyo, saka ako nagkaroon ng ganitong mga pagsubok? Nung wala, di ba naman yung meaning ng pagsubok? Hindi totoo yung pag nag-aakay tayo, pag nag-akay kayo, sabi natin, atin ka ng El Shaddai. Pag umatin ka, mawawala yung mga problema mo. Mawawalan ka ng problema. Hindi po totoo yun. Pag umatin ka ng El Shaddai at tinanggap mo siya, magkakaroon ka pa rin ng problema ng pagsubok. Amen. Bakit? Kasi part nga eh. You have to accept, tanggapin. Suffering, mga kapatid, is a privilege.
of identifying with Jesus Christ. Privilege. Ang ibig po sabihin ng privilege means favor. Favor. Pag sinabing favor po, unmerited or unearned access given to a person because he is not deserved. Hindi siya deserving. Ang ibig sabihin ng favor, privilege, ibinigay sa iyo, pinagkatiwala sa iyo, binigay sa iyo, hindi dahil sa mahusay ka, magaling ka, talented ka, gifted ka, maganda ka, gwapo ka. Hindi. Binigay sa iyo dahil hindi ka karapat dapat. And that is privilege, favor. If you want to test a person, don't give him a blessing, give him a privilege. Bakit? Kasi doon sa privilege, malalaman kung siya po ay tapat at totoo. Siyempre, pag alam mong privilege ito, pag alam mong favor ito, hindi lalaki ang ulo mo. Kasi hindi ka karapat dapat binigay sa iyo. Imagine, hindi ka naman naka-degree courses tapos ginawa kang manager. Ano mararamdaman mo sa sarili mo? Makakapagyabang ka ba ng ganon? Hindi. Palagay ko, mas lalo kang ma-overwhelm. Lord, nakakahiya naman kung magyayabang ako. Isa akong janitor tapos ginawa mo akong manager. Napapansin ninyo, it is a privilege. Sufferings with Jesus, nagsasuffer tayo, it is a privilege. Bakit po? Sa dami-dami ng mga tao dito nung nagsasuffer sila because of their sins. Pero ikaw nagsasuffer ka because you are called. Diba? It is a privilege. Kapag tayo ay nagsasuffer, hindi lang tayo nagsasuffer. Ang cause po nun dahil kay Jesus. Napaka-selfish mo naman kung sinasabi mong, hirap na ako, dami kong sakit, dami kong problema, hiwalayin ako ng asawa ko, problema ko sa amo ko, kawawang-kawawa na ako. Tumigil-tigil nga tayo mga kapatid. Nagsasuffer tayo, hindi lang yun sa ating pansarili because we are called part of life eh. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. And what you need is acceptance. Diba? The first step is accept that the suffering is part of the Lord's calling you. How to face? How we should face when there is suffering? Tanggapin mo. Acceptance is the way to freedom. The way to freedom, ang acceptance. Pag tinanggap mo, gagaan ka, lalaya ka. Kaya po tayo hindi makalaya sa sufferings. Kasi hindi mo matanggap eh. Hindi mo matanggap na nagkaganyan ka. Hindi mo matanggap na bumagsak ka. Hindi mo natanggap na napahiya ka. Hindi mo natanggap na nabankrupt ka. Hindi mo natanggap na nagka-cancer ka. Kaya hindi ka makalaya-laya. Kapag ang isang bagay na tatanggap mo, gumagaan ka. Kasi tanggap mo na eh. There is no struggles or heaviness or burden when you accept things. Kasi tanggap mo na eh. Mga anak na napariwara, na nabigo, nag-asawa ng maaga, hindi natupad yung pangarap mo sa kanila, anong gagawin mo? Maiinis ka, magagalit ka, dahil nag-asawa ng maagang anak mo. Bibigat ang buhay mo, hindi ka sasaya. Malulungkot ka, baka magkasakit ka pa, hindi ka makakalaya. Pag tinanggap mo, ay talagang ganyan ang buhay. May napapariwara, may nabibigo, may nasasaktan, may naliligaw, may pinapalat. You have to accept. Ang isang bagay, pagtanggap natin, hindi nagiging mabigat. Paano nyo malalaman na bigat kayo? Kasi ayaw tanggapin. Hello, andyan pa ba kayo? Yes. Tanggapin natin. Nalugi ka? Na-scam ka? Tanggapin mo, na-scam ka. Ako nga, na-scam eh. 2002, nakaka-assign ako sa Iloilo. Yung inipon ko sa bangko ko na pera na 350, dinala ko sa money investment. Tumaob. Nakakuha lang ako ng interest mga siguro 4 months lang siguro, tapos tumaob. Tulala na ako sa 250, tama to.
2:50, tulala na po. Naglahong bula yung lahat ng inipon ko sa bangko. Mula nang ako ay nag-umpisang maglingkod. Ilang taon ko pinag-ipunan yun? Almost 30 years. Naglahong bula. Paano ba ako naka-recover? Hindi ako makapag-pray. Nagpipreach ako, layo ng takbo ng utak ko. Pag kinausap ako, sumasagot ako pero nakatulala ako. And then, mga siguro isang buwan na healed ako. Hindi na ako affected. Kasi, tinanggap ko na. Parang ganun ang ibig sabihin. Unless you accept that suffering is part of your calling, then hindi ka makaka-experience ng freedom. Now, sabi ni St. Paul, for it is, sabi niya sa Philippians 1, chapter 1, verse 29, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Manalig sa Kanya, tuwa-tuwa ka, dahil nananalig ka sa Panginoon, pagpapalain ka, pero may kasama pa rin sufferings. Amen? So, unless we accept this as a part of the Lord's call, we cannot continue to live firmly. Hindi ka mabubuhay ng panatag at matatag kasi hindi mo tanggap. Now, we must learn to respond to suffering as Christ did. Pag-aralan natin, harapin, tumugon sa mga pagdurusa o hirap katulad ng pagharap ng Panginoon. Sabi ng 1 Peter 2:23, anong sabi dyan? Ang sabi dyan, He did not retaliate. Hindi daw nagiganti, nakipag-retaliate when He was insulted. Another one, nor threatened revenge when He suffered. He left His case in the hands of God, who always judges fairly. Ano makikita natin? Dalawang bagay. Unang, ang Panginoon hindi nakipag-retaliation. Diba tayo, pag nagkakaroon tayo ng mga problema, pagsubok, away, gulo, etc., ano nga sa isip natin? Tintik lang, walang ganti. Diba? Gusto natin gumanti. Ang Panginoon hindi nakipag-retaliate, hindi rin without revenge. Napakabuti talaga ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Nilagay niya na lang sa kamay ng kanyang ama. Pinagkatiwala niya sa kanyang ama na nakakaalam ng tama at mali, at ng masama at mabuti, at nakakapag-judge ng tama. Minsan, unfair sa mundo ito. Ikaw ang gumawa ng mabuti, ikaw ang natatalo. Kaya nagsasuffer ka. Pero without our knowing, if you take a retaliation and revenge, ang mangyayari, magiging katulad ka ng kaaway mo. Magiging katulad ka ng iba. Bakit? Pareho na kayo. Hindi ka na identified sa Panginoon. Bakit? Kaya pag-retaliate ka nag-payback ka, nag-return ka ng paghihiganti. Ang Panginoon, naranasan niya yan. Kaya, we must learn to respond just like Jesus did. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So what should we do? Pangalawa is, you have to trust and submit His will. Kailangan mo lang magtiwala talaga sa kanyang kalooban. Listen, alam niyo po, kung meron po tayong nakikitang magandang plano at layunin sa buhay natin, palagay ko mas malinaw at clear at mabuti, maganda ang kalooban at plano ng Diyos sa atin. Amen. Bakit? Kasi siya ang all-knowing God, siya ang creator natin. O alam niya lahat sa buhay natin. Minsan, hindi tayo kilala ng kaibigan natin. Yung BFF natin, hindi totoo yun, nakilalang kilala ka. Subukan nyo lang magkabanggaan kayong dalawa. Pag hindi, iwan ka ng BFF. Kaya sabi nila, walang forever. Walang forever dito sa mundo. Walang forever. Bakit? Kasi there will come a time, mayroong darating na panahon, talagang magkakaroon ng gap, magkakaroon ng, alam niyo na, strife or division or paghihiwalay bawat isa.
Mga kapatid, now, you have to trust and submit His will. How to respond when you suffered? Paano ba? What should do? What should we respond when we are facing sufferings? You have to trust and submit God. Sabi ng Hebrews 12 verse 9, since we respected our earthly fathers. Tama, meron tayong mga magulang. Ang tawag dyan ay physical, biological, mga father and mother. Who discipline us. Tama, at ginagawa talaga ng parents natin, tayo po ay dinidisiplina. Pag dinidisiplina ka, natural, nasasaktan ka, nagsasuffer ka because you are under going of discipline. Sabi ni Hebrews 12 verse 9, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirit? Hindi ba lalo tayong magpasakop sa disiplina, pagtutuwid ng ating Ama sa Espiritu upang mabuhay magpakailanman? Dinidisiplin tayo ng ating mga magulang at nararamdaman natin yung pain and sufferings because of discipline, pero yung ginagawa ng magulang natin, hindi man nila tayo madadala sa langit. Bakit? Yung parents mo kahit anong gawing paghuhubog at pagdidisiplina sa iyo, hindi niya kayang ibigay yung langit. Pero kapag ang Diyos ang nagdisiplin sa iyo, ang nagtuwid sa iyo, ang nagpahintulot ng mga suffering sa iyo para ma-develop ang character mo, maging humble ka, maging trustful ka, maging confident ka, magkaroon ka ng submission sa Kanya, then, sabi ng Hebrews 12 verse 9, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirit and live forever? Bakit? Pag tayo po ay nag-submit, nagpasako sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin, mabubuhay tayo magpakailanman. Ang ibig ko sabihin, magmamana tayo ng eternal life, not only in this world, but in eternity. Amen. When suffering comes to us, it is our choice. Either we become submit or resist. Nasa iyo, choice yan eh. Nagsasuffer ka. Hindi ko ma-enumerate kung anong klaseng mga sufferings na meron ka ngayong gabi, ha? Basta nagsasuffer ka. It is your choice. Either you submit or resist. Dalawa lang yan eh. Pag nagsasuffer ka, pwedeng mag-submit ka, tanggapin mo yung palo, yung hapdi, yung sakit, yung masasakit na salita, yung tanggapin mo, yakapin mo. Huwag kang magmamalakit, magyayabang. Lunukin mo kasi nagkamali ka. Huwag mo, sino mga anak na kapag alam na nilang meron ng kapalit ng disiplina at pagpapalo ang gagawin ng parents, naglalagay ng karton dito sa puwet. Tanggapin mo. Kung papaluin ka pa, magsasuffer ka because of the consequence of your wrongdoing, tanggapin mo. Submit or resist. Kadalasan, yung marunong magpasakop sa pagtutuwid ng kanilang parents, yun yung mga lumalaking responsible at nagiging successful. Yung mga tanggi ng tanggi, layas ng layas, ayaw magpatuwid, ayaw tumanggap, sila po ang mga lumaking walang magandang buhay. Tama ba hindi? Ewan ko kung naranasan niyo yun. Ako naranasan ko yun. Buti na lang nakilala ko sa El Shaddai. Kung hindi, palagay ko wala akong ganitong buhay. Palagay ko nasa kanto lang ako kung saan-saan ako. Palagay ko isa akong construction worker, isa akong basurero, palagay ko isa akong addict, at palagay ko patay na rin ako. Hindi magtatagal ang buhay ko. Wala eh. Because I submit and I obey and then naging ganito ako. It is a choice to submit, to obey, or to resist. Another one, to rebel, rebellious, or obedient. It is a choice. Naghihirap ka, sinusubo ka ng Diyos, well, dinidisiplin na Kanya, pamimili mo yan. Nasa pagpili mo yan kung gusto mong sumunod o
maging slave. Or kung ikaw ay maging better or worse. Better or bitter. If you are facing sufferings, it is a choice. If you are going to be better or bitter or worse. Kaya choice yan eh. Hindi ka pipigilan ng Diyos kung anong gusto mo pag ikaw ay nagsasuffer. Pero pwede kang mamili. Pero pag pinili mo ang sumunod, magpasako, yakapin, tanggapin kahit mahapdi at masakit, gagaling ka at makakabangon. Let me give you the story of Joseph. One of my favorite character in the Bible, si Joseph. Kasi punong-puno talaga ng kahulugan at significant na kanyang buhay. Diyan sa Genesis chapter 37, verse 12 to 36. Actually, hanggang Genesis chapter 45 pa yan hanggang 50. Before Joseph arrived, bago siya dumating, nakarating at pinagpala ng Diyos doon sa bansa ng Egypt, nakaranas muna siya ng mabigat, heavy na mga sufferings or faith. Ang dami. Doon pa lang sa lugar ng kanyang tahanan, ng kanyang ama, at pagdating niya pa sa Egypt, nakaranas pa siya. Parehong mabigat na karanasan. In the house of his father and in the land of Egypt, bago siya nakarating, punong-puno tagi ng pagdurusa. Mga kapatid, hindi kontrol ng Diyos ang mga ginawang pagpapahirap ng mga kapatid ni Joseph. At maging sa Egypt na mabigat na naranasan niya. Ngunit meron siyang choice kung ano ang magiging response niya. Listen, God cannot control people if they want to afflict you, if they want to siraan ka, lokohin ka, pahirapan ka, pinsalain ka, gambalain ka. Hindi yan kayang kontrolin ng Diyos. Kaya huwag kayong magpipray. Brad, pakipray mo naman yung binan ko, yung kaibigan ko, yung kapitbahay ko kasi ginugulo nila ang buhay ko. Hindi yun makokontrol ng Diyos. Ang gusto na lang ng Diyos, ikaw na lang ang pumili. Hindi niya makokontrol. Yung lahat ng sufferings ni Joseph sa kamay ng kanyang mga kapatid at doon sa lugar na sa bansa ng Egypt, hindi yun ang kontrol ng Diyos. Pero ginamit yun ng Diyos para kay Joseph. Ngunit meron si Joseph choice kung ano ang magiging response niya. And in fact, if you read the whole story of the life of Joseph, sa lahat ng sufferings na yon, never siyang give up, never siyang nag-retaliate, never siyang nag-revenge, at never niyang blame ang Diyos. It is a choice. Ikaw ang masusunod, ikaw ang pipili nun. Kapag nagsasuffer ka, it is your choice. Are you going to blame anyone or kahit sino o ang Diyos? It is your choice. So si Joseph, mga kapatid, he did not retaliate. Hindi siya gumante sa kabila ng kanyang pagdurusang sinapit sa kamay ng kanyang mga kapatid. Kaya doon sa Genesis 41, to make the story short, nang nandoon na siya sa Egypt, na-promote siya. Ginawa siya ng king ng Egypt o Pharaoh na second to the most powerful man in the country of Egypt. Ginawa siyang prime minister ng Egypt. From slave to prime minister. Wow, ang ganda. From slave, magmula sa katulong, papunta sa prime minister. Very powerful. Pag lahat ng mga taong nadadaanan niya, yumuyuko at nagbibigay galang sa kanya. Eh, nung nandito na siya sa Egypt, pinagpala siya ng Diyos. Sabi diyan, before the years of famine came, 2 sons were born to Joseph by Asenath, the daughter of Potiphera, priest of the priest of Egypt. Verse 51, Joseph named his firstborn Manasseh and said, "It is because God has made me forget all my troubles and all my father's household." Nagkaroon siya ng 2 anak. Ang panganay niya si Manasseh. Ang ibig sabihin ng Manasseh, to forget. To forget. Bakit? Kasi lahat ng hirap, hapdi,
sakit na naranasan niya sa kamay ng kanyang mga kapatid doon sa tahanan ng kanyang ama, ng kanyang tatay na si Jacob. Sabi niya, Manase ipapangalan ko dito. Bakit? Nalimutan ko lahat ng aking troubles. Yesterday, all my troubles seem so... Pansin niyo? Tapos yung pangbunso niyang anak, sabi niya, sa dugtong, verse 52, the second son he named Ephraim and said, it is because God has made me fruitful. Ang ganda. Alam niyo po ang kahulugan ng Ephraim means, tinignan ko po sa dictionary, ang ibig sabihin ng Ephraim, double fruitful. Double fruitful. Yung Manase, pangalan ng panganay niya, to forget. Etong Ephraim, double fruitful. Or parang pag ikaw po ay kumakain at tinitreat ka, sarap na sarap ka, double happiness. Masaya ka na, masaya ka pa sa pagkain. Double happiness. Parang yung karanasan ko ng Miyerkules ng gabi, it is a double happiness. Now, yan po ibig sabihin niya, double fruitful. God blessed Joseph, blessed ng Diyos si Joseph in the place where he suffered. Tingnan niyo po, kung meron kayong thinking na, malas naman ng lugar na ito, ang malas naman ng trabaho ko, ang malas naman ng buhay ko, mga kapatid, sa Diyos wala pong malas. Amen. Hindi po malas. Amen. Tinuturuan ka lang ng Diyos. May pinapakita sa iyo at pinararanas sa iyo. Kung sa tingin mo at thinking ng ibang tao na kapag ikaw ay nasa lugar ng isang mahirap, malas at problemadong bagay o lugar, hindi ka pagpapalain. Kaya humanap ka ng ibang lugar, baka doon ka pagpalain. Mga kapatid, yung pagpapala ng Diyos walang pinipili na lugar. Amen. Palagay ko ang may problema yung tao, hindi yung lugar. And si Joseph yung pagdating niya sa Egypt, slave siya na false accusate siya, binintangan siya ng nag-rape kahit hindi man siya nag-rape. May tinulungan siyang inmate na kalaya, kinalimutan siya, hindi man lang siya pinagtanggol sa hari na wala siyang kasalanan. Ang daming masasakit na dumating sa kanyang buhay, and yet God blessed Joseph in the place where he suffered. Doon siya pinagpala ng Diyos sa lugar na kung saan siya nagdusa. Ang Diyos, kaya kanyang i-bless kahit nasa lugar ka na doon ka sa place ng iyong pagdurusa. Kaya kanyang iahon at pagpalain. Amen. Amen? Palakahan natin ang Panginoon. Suffering should bring us blessings. Not drowning or sinking into misery. Dapat yung sufferings, nagdadala pa rin sa atin ng blessing. Kung ang sufferings ay magdadala sa iyo ng misery, misfortune, o pagdurusa, and then, ang mangyayari sa Bible ng mga plano at layunin ng Diyos ay walang purpose at hindi totoo. Ang dami sa Bible ng mga character na nag-suffers, and at the end of their sufferings, they were blessed. Nakukuha niyo po ba ako? Amen. Mga kapatid, yes, suffering should bring us blessing, not sinking into misery. And the last one, what should we respond to God who allows suffering? Hold on to God's promises. Panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. That you can overcome suffering. Panghawakan mo lang. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 19. So then, those who suffer because it's God's will for them, sa lahat daw na nagdurusa, nagtitiis, naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos para sa kanila. Ibig sabihin, sufferings is part of God's will for us because He has a purpose. Tandaan niyo po if you suffered without a purpose, then you will be miserable. Ikaw po ay magiging sawing palad. But if you suffer because you know that God has a plan and a purpose,
Mga kapatid, yun dapat ang pangahawakan mo. Let me read again, 1 Peter 4:19. Should by their good action trust themselves completely to the Creator. Magtiwala ng buong puso sa manlilikha who always keeps His promise. God is faithful in His promises. Kung hindi mo kilala ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako, palagay kung hindi ka makakapanghawak sa Kanya. Paano ka magtitiwala sa isang tao na hindi mo pinagtitiwalaan ang Kanyang sinasabi o ginagawa? Magagawa mo lang magtiwala sa isang tao kung ikaw ay naniniwala sa Kanyang mga salita. The same with God. If you believe in God and you believe in His Word, mga kapatid, that God is faithful who always keeps His promise, mga kapatid, panghawakan mo lang. Bakit po? Wala namang kasing suffering sa buhay natin na magtatagal forever. Ano lang yan? Dumadaan. Dumadaan lang yan. At kung dumaan din yan, depende kung gusto niyang dumaan ng 30 years, nasa sayo na yon. Pero kung dadaan lang siya ng 1 week, edi magpuri ka, magpasalamat ka, 1 week ka lang nagtiis, nagdusa. Only God knows pa rin, mga kapatid. Amen? God always has a way. Ang Diyos ay laging may daan, may paraan, may daan po siya to get out of the sufferings. Tama, sabi ni Don Moen, He works our ways we cannot see. He will make a way for me. Ang Diyos laging may daan, may paraan. Ikaw, wala ka ng paraan, hindi mo na alam kung saan ang daan, saan lulusot, saan ka dadaan. Ang Diyos, alam niya, meron siyang paraan at meron siyang daan, mga kapatid. I remember one of the experience of David, one of the hard times that David endured suffering. Saan yun? Sa Psalms 40 verse 2. Ang kanyang sufferings ay hinintulad niya, nilarawan niya sa isang kumunoy, horrible fit, at sa isang miry clay. Ano ba ibig sabihin ng miry clay? Yung putikan, maputik. Sabi niya, He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my steps. Siya po ay nag-exile. Hinahabol po siya ng hari ng Israel na si Haring Saul na kanyang papalitan. Marami siyang threat, may mga banta siya, nanganganib ang kanyang buhay, kaya nag-fugitive siya kung saan siya pumunta, kung saan siya nagtatago. Halos ang buhay niya magulo, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya nilarawan niya na ang kanyang kalagayan ay parang nasa kumunoy siya, nakabaon siya, nakalubog na siya sa putikan. But God brought me up out of this horrible pit and miry clay. And set my feet, at inilagay niya ako, itinungtong niya ako sa batuhan, at naging matatag ang aking mga hakbang. Imagine. Sino nagbigay ng daan sa kanya, ng way out sa kanya? Ang Diyos. Bakit? Si David, kahit gaano kadami ang kanyang kalaban, threat sa kanyang buhay, nakahawak siya sa pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos sa kanya? Gagawin siyang hari at galing sa kanyang mga inapo, anak, ang magiging Mesaya. Kung hindi siya nakahawak sa pangako ng Diyos, baka hindi nangyaring si Jesus ay manggaling sa lahi ni David. Promise is promise. Ganyan ang Diyos. Pag pangako niya, kahit ano pang daanan mo. Kapag kalooban ng Diyos, mga kapatid, nagdadala yan sa buhay natin ng kaginhawaan kahit pa mahirap. Yun ang sabi ng Psalm 14. Hindi ko napindot. Sorry po. Next, suffering can teach us to respond like Job after he suffered all of his trials. Yung kwento ko kanina sa inyo si Job, na lahat ng kanyang mga animals, na libo-libo ninakaw ng mga tulisan, namatay ang kanyang mga anak sa isang lindol,
At lahat, luging-lugi na siya, bagsak na siya, pinapasumpa na siya ng kanyang asawa sa kanyang pananampalataya kay Yahweh, pati yung kanyang tatlong kaibigan, sinisisi siya, kaya mo naranasan yan, Job, kasi nagkamali ka, nagkasala ka, hindi naman siya nagkasala. Kay Satan kasi galing yun, kasi tapat siya sa Diyos, sabi ni Satan. Subukan mong alisin yung kamay mo, blessing mo sa kanya, sigurado hindi na yan magiging faithful sa iyo. Kaya dumating ang sufferings because of Satan, because God allowed. Katulad nito ni Job, sabi ng Job, Lord, now I know. This is the last chapter of Job, pagkatapos niyang nag-suffer din sa chapter 1. Now I know you can do all things and no purpose of your can be thwarted. Alam ko na magagawa mo, makapangyarihan ka, magagawa mo ang lahat ng bagay at walang kang plano at layunin na hindi mo tinutupad. Na mahahadlangan. Wala kang plano at layunin na mahahadlangan. Yung plano at layunin ng Diyos, hindi po yan mahahadlangan sa buhay natin ng dyablo ng kaaway. Ikaw lang ang pwedeng humadlang. Depende yun sa iyong pagharap. Sabi ni Job, the Lord give it, the Lord take it, and praise be the name of the Lord. Look at that response. Ikaw, pag nabankrupt ka, na-scam ka, binigay mo. Binigay mo nga, pero sama naman ng loob mo, naubos, nawala. Hindi mo mabanggit-banggit yung last line na, praise the Lord. Hindi mo mabanggit-banggit yung salamat, Lord. Bakit? Ang hirap. And this last chapter, that is his conclusion. Sabi niya, Lord, all things, you can do all things and no purpose of your can be thwarted. Lumahadlang. Kapag kalooban ng Diyos sa buhay mo, makakabuti. Walang kalooban ng Diyos na makakasama sa kanyang mga anak. Amen. Kapag ang sufferings mo ay pahintulot at may kalooban ng Diyos, hindi yan makakasama sa iyo. Dahil walang layunin ng Diyos na makakasama sa kanyang mga anak. Parang katulad din ito ng parents, walang kalooban ng parents na makasasama sa kanyang anak. Tama, di ba? Tayo ngayon, mga nandito na parents, meron ba tayong kalooban na makasasama sa anak? Wala. Sabi ni Luke chapter 11, verse 11 to 12, you fathers, kayong mga parents, mga nanay, mga tatay, kapag ang inyong anak humingi ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Kapag humingi siya ng itlog, bibigyan nyo ba ng alakdan ng scorpion? Of course not. Tama hindi? Tama. Lahat ang binibigay natin sa anak natin para sa kanilang ikabubuti. Ganyan din ang Diyos. If you are suffering, para yan sa ikabubuti mo. Anong kailangan? Di pahalagahan mo kung paano isinasagawa ng Diyos ang kanyang plano, layunin, o pamamaraan sa pamamagitan ng masalimuot na paggamit ng suffering o pagdurusa. Pahalagahan mo. Mag-ingat. Be careful. Lalo na yung lalabas sa bibig. Lalo na yung pakikipag-threat mo. Kasi the way we treat others, the way kung paano ka nagsasuffer. Yung mga taong bigat na nagsasuffer, naghahanap na yun ng mga damay-damay. Kaya huwag kayong masyadong maglalapit sa mga taong naghahanap ng damay. Pero yung mga nagsasuffer na andun ang control, andun ang mga faith, andun yung submission, andun yung mga gagandang salita, ay, damayan nyo ng damayan. Pero yung nagsasuffer na ang lumalabas pa sa bibig puro cursing, lumayo na kayo. Bakit? Masasabunan kayo ng debris. Amen. Madadamay kayo. Kaya hindi nakakatuwang tulungan ang mga taong nagsasuffer na very negative ang mga thinking at lumalabas sa bibig. Kaya pahalagahan mo kung paano isinasagawa ng Diyos ang kanyang plano. Appreciate how God works His plan, His purpose, or His method through you. Bago tayo tumayo.
Basahin nga natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Diba? Buti-buti ng Diyos. Kung nagsasaber ka, hindi yun harm. Hindi yun, kundi plans to prosper you. Amen? Amen. Tumayo tayong lahat. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa mga salita niyo po minsan. Maraming salamat. We are facing sufferings, different kinds of trials, pains, and problems right now. But you, Lord, only you, what is good for your people, for your children. Help us to respond with faith, obedience, submission to your purpose and plan. Dahil alam namin, doon nakasalalay how we respond o how we face sufferings. Ang lahat ng aming kahilingan, panalangin, na sa mga sandaling ito, hindi man namin nasulat o nababanggit, na uunawaan at nababasa ninyo dahil kayo po nakakasaliksik ng laman ng aming isip at puso. Lingid man o natatago sa aming asawa, anak, kapatid o kamanggagawa, pero sa inyo hindi nalilingid, natatago. Kaya Lord, tonight, would you mind, Lord, touch us, strengthen us, refresh us, give us a positive outlook when we are facing these trials and sufferings, so that we can turn these sufferings into blessings. Salamat po, pagpalain niyo po lahat ng aming prayer request, ang aming trabaho, ang aming employer, ang aming buhay dito sa bansang Macau. Only you, Lord. You can bless us even we are in the situation or in the place of our pains and trouble. You can bless us, Lord. You can turn it into blessing because only you what is the best for your children. Ang lahat ng ito ay aming pinanghawakan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you on Sunday. God bless.